Okay. Mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Inaatake po ng mga atakdog ni Tamba. Ito pong si BP Sara, no? Yung isa po sa mga atakdog. Itong dating miyembro ng PDP na nagdrama si Representative Aurelio Gonzales, naging Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, ay sinabihan po na nasobrahan sa Netflix itong si BP Sara. Okay. Pag-usapan din po natin, ito po, baka hindi nyo pa po nababalitaan, nagpahayag po ngayon, no? Si Senator Bato. Maraming salamat, Senator Bato. Ang pahayag ni Senator Bato, teka mo. Naku, hindi ko yata natantosan. Mamaya na lang. Mamaya na lang yung kay Senator Bato. Mamayang gabi na natin. Kasi mahirap i-specify. Kababasa-basa ko lang ngayon alanganin na rin daw kung atin si Senator Bato. Yan ang mga sinasabi nating mga Duterte boys, di ba? Baka hindi rin umatin. Pero mamaya po natin pag-uusapan niya mamayang gabi ko kumpirmo muna. Nawala sa tantos, nakalimutan kong tantosan. Okay, pag-uusapan din po natin ito pong yun nga po, no, yung sa pinagmalaki ni Abalos, nasabi ko na ba? Na 1 million, yan daw po yung dahilan kung bakit nahuli itong miyembro ng o yung kapwa co-accused ni Pastor Kibuloy. Yan po ang pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan muna natin to. Sakay-sakay na naman ng mga Leninista. Kawawa naman. Si BP Sara, wala pong ka-effort. Nagsalita lang po ng no, I will not attend. I designate myself as I appoint myself as designated survivor, no? Gulantang na po, trending. Eto na naman, si Lenny na naman, binandera na naman yung pagmumukha ni Lenny. Si Lenny daw po ay kahit kailan hindi dinesignate ang sarili na survivor. Hindi nagdrama na survivor dahil siya daw ang real survivor. Utot nyo, sakay-sakay rin lang. Hindi. Pinansin ko lang dahil naaawa ako. Nakakaawa naman kayo. Sakay-sakay lang, ha? Hindi nyo na kayang pantayan yung mga ginagawa. Bilib na bilib ako sa mga Duterte talaga. Si Basti din, may power din na ganyan. Pag sinabi ni Basti na, di ba? Minsan po siya, headline din si Basti. Kahit ayaw ninyong ibalita si BP Sara at ang mga Duterte, talagang hinahata kayo eh. Wala kayong magagawa. Di ba? Yan po, yan yung sinasabi nyo laos. Yan yung sinasabi nyo wala nang suporta. Bakit galit na galit kayo? Di ba? Bakit kayo apektado? Lahat na sinasabi ni BP Sara, pinag-uusapan ng lahat. Yan na naman, designated survivor. Pinag-uusapan na naman ng lahat. Yun yung sinasabi natin na epektibo, no? Mahal kasi ng tao. Ito si Lenny. Mayat maya merong pautot. Wala nang pumapansin kay Lenny. Alam nyo kung bakit? Wala. Wala nang talab yan. Yung mga pinagsasabi nyo. Si Risa Ontiveros, putya, hirap na hirap iugnay si Alice Go tsaka si Duterte. Ayaw ng mga tao ng picture eh.
Nagpakita uli ng bagong picture si ano naman, si Michael Yang naman. Papahuli na rin ng ano ng Kongreso si Michael Yang. Iuugnay na naman nila kay Duterte. Wala talaga kayo. Si Sara, hindi po kinakailangan ng gimmick. Hindi siya atin. Yun lang ang sinabi niya. Designated survivor. Bahala na kayo mag-isip kung ano-anong tsorya, yung mga pinagsasabi ng tao, no? Okay, punta muna tayo rito. Yan po. Hirap na hirap po si Lenny Lutz. Naalala ko yung Lenny Utz talaga. Hindi ko makakalimutan. Wala na po yan. Hindi nyo na maibabalik yan. Olats na kayo. Okay. Hirap na hirap. No? Kinakailangan nyo pa. Lalo naman yung magpinsan. Pucha, mayat maya, namimigay ng ayuda. Araw-araw po namimigay ng ayuda eh. Hindi nyo ba na po na ngayon? Araw-araw, nasa iba't ibang lugar, namimigay ng ayuda. Wala pong epekto. No? Hindi pang headline. Eto, sa ayaw, wala ngang press eh. Isa lang yung nakita ko dun, parang TV5 lang yata. Pero kalat na. Yung sinabi ni BP Sara, ganun talaga yung may impact eh. Yun talaga, no? Wala pong ginagastos na bilyon-bilyon. Eh yung magpinsan eh, pagod na eh. Saka bibigay ng ayuda kung saan-saan lugar eh. Kahuhukay ng mga sangkatutak na yung ano po, yung tinatawag nating ano, plano. 2 taon na panay plano pa rin. Ang gaganda ng plano. Pwede po yan sa unang taon. Pangatlong taon nyo na ngayon, nagpaplano pa rin kayo. Baka ikalimang taon nyo na, nagpaplano pa rin kayo ng gagawin. Nagpaplano daw po ng mga itatayo eh. Mga train system. Plano pa lang. Diyos ko naman. Ikatlong taon nyo na, nasa planning stage pa rin. Wala kasing proyekto eh. Ano sinasabi ni Gibo ngayon? Nahalata kayo na walang pupasok na pera. Humihingi ng tulong si Gibo na yung private sector na raw suportahan para ma-upgrade yung AFP. Kita nyo na. Okay, punta po tayo rito sa pagmamalaki ni Abalos muna. Ayon kay Abalos, no? Malaki. Ito po, ayon kay Abalos, one of the 5 co-accused was presented to the public, si Pauline Canada. Ayan. Yan po nahuli at pinagmamalaki po sa press conference ni Abalos. Ito po ang sinabi. Bago mahuli itong si Canada, may isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division sa office sa Region 11 para i-report sa pulis na nakita niya ang isang babae na kamukha ng nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na 1 million. Galing ng drama. Bida si Abalos. Talo ka pa rin. Di na ka namin boboto. Isa lang po pakiusap natin. May banta na po na impeach nila si BP Sara. Ang impeachment po ni BP Sara ay mape-prevent natin pag ipinanalo po natin yung mga Duterte po na kandidato. Yan lang po. Wala pong iba na ebidensya. Hindi po nagmamatter yan. Naalala nyo, in-impeach nila si Corona? O ano po napatunayan ng korte? Patay na si Corona nung sinabi ng korte, walang pagkakasala si Corona. Iba po ang batas ng Senado. Kaya po, dahil sinabi na ni Trillanes na impeach natin yan si BP Sara, iboto po. Wag po tayong bumoto. Kahit po sinong magsabi. Kahit pa yung paborito nyong vlogger na talagang kami ang totoong mga kung ano-anong DDS kami. Kami ang totoo. Tapos sasabihin, iboto nyo yung mga pag may nagsabi dyan sa mga yan na iboto yung nasa lineup ni Marcos, wala po akong pakialam pero iboto nyo po mga Duterte lang. Yan lang po. Kasi kawawa po si BP Sara.
meron na pong banta na i-impeach siya. Biruin nyo si Corona, namatay na lang, tapos sinabi ng korte na wala siyang kasalanan. Imagine niyo yun. Kahit pala, pwede ka ma-impeach. Pwede kayong ma-impeach. Kasama po. Oo, kasama ako. Pag sinabi ko balang araw na iboto natin yung mga hindi sinasabi ng mga Duterte, isama niyo po ako na wag niyo sundin. Baka may nagbayad sa akin na mahal, di ba? Ayun po yun. Sama niyo po ako. Basta sa Duterte po tayo. No? Sa Duterte po tayo susuporta. Okay. Punta po tayo rito sa sinasabi po nito ni ano. Nakakatakot po to kasi una, yung pagbibigay ng reward, magbigay muna tayo ng ano ng mga batas-batas yung mula po sa point of view ng mga nakakaalam. Kasi hindi ko alam yung reward system. Ito po si Attorney Topacio. Ang dami-daming pinapatay na media men. Correct. Di ba? Magkano ang ino-offer na reward ninyo? 200K, 300K? Buhay po ito. Sabi ni Topacio. Ganun lang pala yung offer sa mga media men na pinapatay. May pinatay ba si Pastor Kibuloy? Are these crimes even assuming na may probable cause? Are they violent crimes? Hindi, no? Para po, kasi abogado po nakakaalam nito eh. Under the Constitution, which you sure to implement as President, as Chief Executive, as the main person tasked to implement all the laws of the country, equal protection, every person similarly situated should be treated in the same manner. Bakit yung pumatay ng 25 katao? Hindi ko po alam kung sino yung tinutukoy nito ni Attorney Ferdinand Topacio. 1.3 million lang ang patong sa ulo. Bakit ito po walang pinatay? 10 million. Pribado pa. This is so wrong on so many levels. Mr. President, if you do not see something wrong with what has been done, then there is something wrong with you. Si Ampatuan ba? Si Ampatuan ba yung 25 katao? Ayun ba yung tinutukoy niya? 1.3 million lang. Grabe, hindi ko nasusubaybayan kasi yan eh. Si Ka Eric nga sinabi, putya, mas mataas pa yung patong sa ulo ni Kibuloy kaysa kay Ka Roger. Kilala natin lahat si Ka Roger, putya. Isa sa mga pinaka wanted. Si Ka Roger, yung buhay pa. Isa sa pinaka-wanted na tao sa buong Pilipinas. 5 million lang daw, sabi ni Ka Eric. Tapos si Kibuloy, 10 million. Grabe, no? Ang laki ng difference. Ngayon ko lang nalaman, kala ko matataas yan sila Ka Roger. Grabe yung patong, no? Ito po, alam nila eh. Bakit po nila alam na kasi 1 million is 1 million, 10 million is 10 million. Imaginein po ninyo, kahit po mga miyembro yan, kahit miyembro yan ng matutokso yan, di ba? Yun po yung purpose nila eh. Yung akitin yung mga mukhang pera. Bakit po nila naisip yan? Alam nyo na. Di ba? Ako makakapagsalita ako. May mga vlogger na hindi binabayaran. Kasi ako yun eh. Kaya kong pangatawanan yan na wala nagbabayad sa akin. Meron din nagsasabi na may mga vlogger na bayaran. Nagpatunay na nga di ba? Si Makagago nga, inamin niya, highest paid siya eh. Kaya sa true, yung ano yan, yung mga pananaw mo sa buhay. No? Kaya naisipan malamang to nila Abalos. Wag kong itutuloy. Kaya na mag-conclude. Ibig sabihin, maiisip mo na, maiisip mo
na may posibleng may mga mukhang pera diyan sa mga malalapit, 'di ba? 'Yun yung ina-attract eh. Siyempre kung nagtataguyan si Pastor Kibuloy, baka may mukhang pera diyan na kalapit. Hindi ko sinasabing meron ha. Pero yun nga yun eh, ang makakaisip nun yung mga mukhang pera. Nakukuha niyo? Thank you very much muna. O katulad nito, mukha kong pakape. Yan, totohanan yan. Sino ba yung ayaw magpakita? Teka muna. Basahin muna natin yung ano. Thank you ay kay Gregory. Salamat boss sa pagtatanggol sa mga Duterte. Freedom natin nakataya pag pumayag tayo sa ginagawa ng mga Marcos, laban tayo. Okay. Sa makatwid mga kapatid, naisip nila yan ng mga mukhang pera na posibleng maka-attract. 'Di ba? Ako, mukha akong pera kaya maiisip ko yan. Pwede. Pwedeng sa reward system, ma-attract yung mga tao, matutokso. No? Matutokso ka na, isuplong mo. Yung mga, matagal na tayong ganyan. matagal ng ganun yung sitwasyon. Kaya po yan, yung makakaisip po niyan, talagang minsan sa panahon nila, minsan sa nila, yung umiiral yung katakawan sa salapi. Oo nga. Baka merong baka magtaksil diyan o meron ako nakitang post ng SMNI. Dumami daw yung mga taong hindi nila kilala. May mga picture. May nagtitinda ng kung ano-ano. Na-picturean nila eh. Opo, tama yan, no? Magandang yan, argumento, bumabawi. So, ibig sabihin, grabe pala, no? Ngayon ko lang nalaman yung mga reward eh. Kasi siyempre, hindi naman tayo sa politika lang ako. Hindi naman ako mahilig sa mga, yung mga sa crime. Yung mga reporter na mahilig diyan sa mga police story, yan alam nila kung magkano yung mga nakapatong sa ulo ni ganun. Ganun pala, no? Ang liliit lang pala ng mga patong na reward, no? Sa mga tao na mas malaki pa si Pastor Kibuloy. Parang si Pastor Kibuloy ba ang pinakamakasalanan na nilalang dito sa Pilipinas? Kasi siya yata pinakamataas eh. Hindi ko alam kung may mas mataas pa sa kanyang reward. Yun po yun eh. Yung kinukuha ninyo, yung tinutokso. Kumbaga, sa bagay, biblical yan eh, di ba? Si Jesucristo nga, sinabject sa, ano ko lang, na parang may narinig akong kwentong ganun. Di ba tinutokso siya ng demonyo nung araw? O, baka yun yung isip nila eh, no? Matukso tong mga to, ituro. Katulad nga yun, tumawag na yun. Putya. Sino kaya yun? 1 million tumataginting yun. Okay. Punta na po tayo rito sa... Hindi, ginawa ko lang halimbawa yun. Na yung makakapag-isip po nun, yung mga ugali nila. Yeah? Yung makakaisip nun, mga mukhang pera. Magbigay tayo ng reward. Kasi hindi maiisip yan ng mga tapat sa bureau na magtaktika tayo, paano natin mahuhuli to? Gagalugarin natin, maglalagay tayo ng mga tao diyan. Yung mga ganun yung maiisip na matapat sa bureau. Pero yung mga taong mga mukhang pera, mag-offer tayo na reward. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito po, matindi to matindi magsalita yung ito si Gonzales, no? Hindi ko maintindihan. Ito, salita niya to Meron pang sinabi yan dito, sabi niya. Sa pamagat naman sa isa, sa bulletin naman. Gonzales and VP Duterte, we don't even know if you can still trust her. Ikaw ang magsasabi na
We don't even know if we can still trust her. Kayong mga congressman na magsasabi, magdududa na kung pagtitiwalaan ba si BP Sara, baliktad. Di ba kayo yung bumira kay BP Sara? Di ba yung kayo kakampi kayo? Ka-uniteam kayo eh. Kasama kayo sa uniteam. In fact, PDP ka eh. Bago niya birahin, may drama yan. Di ba yung nag-resign muna? Nakalimutan ko na kung ano yung drama niya na bago siya magsalita, nag-resign muna siya sa PDP laban, di ba? Itong Aurelio, ano na to? Gonzales. Okay. Ang lakas ng loob mo na we don't even know if we can still trust her. Si BP Sara dapat at ang mga Duterte dapat ang nagko-question sa inyong mga congressman yan kung dapat pa ba kayong mapagkatiwalaan. Di ba? Kayo ba ang dapat mapagkatiwalaan pa? Kayo yung bumaboy kay BP Sara eh. Yung mga congressman, kayo yung nag-akusa ng 125 million eh. Tanong, may akusasyon pa ba kayo ngayon na binulsa ni BP Sara yan? Alam nyo kung ano yung akusasyon nyo? Sinabi nyo lang, kayong mga congressman, lahat kayo. Nilalahat ko na yung mga congressman. Hindi nyo in-approve yung budget eh. Kayong mga congressman ang nagpasama kay BP Sara. Pinapasama nyo, pero hindi kayo nagtagumpay. Bakit? Binuweltahan kayo ng Duterte. Ini-issue nyo 125. Wala naman kayong mabintang na ninakaw ni Sara Duterte. Hindi nyo naman masabi na yan ay pinagpatayo niya ng mansyon. No? Hindi nyo naman masabi na yan ay napunta sa bangko. Nasa bangko. Wala kayong bintang. Wala. As in, wala. Ang sinabi nyo lang, nagdrama lang. Tandang-tanda ko pa yung nangyari. Sabi ni Brosas, 16 days. Biglang umientra yung Hindi po, 16 days. 11 days lang. 11 days? Nagulat kunwari si Brosas. Tapos nagulat na lahat. Nagulat na kayong lahat. 11 days lang ginastos. Wala naman si BP Sara para makapagsalita. Wala. Walang chance. Bakit walang chance? Nung panahon na ku-question ninyo si BP Sara, nagdrama si Charis eh. Sabi na Charis, hindi niya po kailangan. Nausisain. Hindi tuloy na tanong. Ang dali lang yung tanong. Actually, kayang-kaya sagutin sana ni BP Sara kung saan na ginawa yun. Sinagot niya na maraming beses. Di ba? Sinagot niya na. Okay. Ang lakas ng loob. Ito po ang sinabi ni bukod po dun sa hindi nakarapat-dapat na pagtiwalaan si BP Sara. Ito po, it is a very bad joke, sabi ni Gonzales. Pare-pareho sila na sinasabi, no, bad joke. It leaves a bad taste in the mouth, especially coming from a very popular BP who garnered a resounding 32 million. Talagang hindi nyo makalimutan na very popular. No? Tama yan. In the last presidential election, it is the highest vote for an elected official in our history book. Buti alam nyo. In an interview, matagal na tayo nagpe-prepare sa big one. Yung earthquake, lalo na sa zona na nandito sa Batasan, ang mataas na leader ng bansa, tapos ngayon may designated survivor pala na pang Netflix, si BP. She should be more circumspect and responsible in her utterances o sa mga sinasabi niya raw. Dahil mataas po ang kanyang posisyon. Okay. There is no such thing as designated survivor in the Philippines. Iyan po. At kaya niya raw nasabi yan dahil she's spending too much time watching Netflix. Okay. Ito ay, this is unnecessary and uncalled for. To say the least, the BP is creating or wreaking a havoc to the general public. Anong general public? Tuwan-tuwa nga kami. Kada
may sasabihin ng mga Duterte. Ito po ipinagpapalagay kasi ng mga to na yung utak nila, galit sila kay BP Sara. Akala nila galit din kay BP Sara lahat. Natutuwa po kami pag binabalatuba kayo, kayong mga congressman, etong Office of the President, kayong mga senador, kasi feeling namin nababawian kami ng mga Duterte. Alam niyo ba kung bakit kami tuwan-tuwa sa mga Duterte? Wala kaming kakayahan eh. Nagsasalita lang kami, dito lang, ilan lang nanonood sa akin? 1,500. Natutuwa kami pag si BP Sara, si Baste, si Tatay Digong, si Pulong, binibira kayo kasi parang naibabawi nila yung mga tao. Alam niyo kung bakit namin sila mahal? Sila yung boses namin. No? Kasi hindi kami pakikinggan eh. Okay. Tuloy natin. I mean, which is which really? We don't even know if we can still trust her. Whatever happened to some decency. Hindi, naghanap kayo ng decency Vice President ng Pilipinas, pinaghinalaan nyo kahit wala kayong binibintang. Meaning, hindi naman po nila pinagbibintang, iniintriga lang nila na parang may mali sa 11 days na paggastos. Puta pa, bakit hindi magiging 11 days? Binigay nyo yung pondo, 11 days na lang. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Alam niyo po ba kung sa actual po 'yun? No? Kung kayo po taga-gobyerno, binigyan kayo ng 11 days tapos nagastos nyo, may award po kayo. Tumatanggap po ng certificate yung mga yan. Ang galing. Very good. Totoo po 'yun. Kasi isa po sa sukatan ng mahusay na leader. Ako naging leader ako, nagagastos kami ng MOE. Pag nagastos mo ng maayos yung MOE mo, nagastos mo sa tamang panahon. Ibig sabihin, hindi mo inaksaya yung pera ng gobyerno. Kasi kaya ka binibigyan ng pondo para makapaglingkod ka sa tao. Para yung pondong binigay sa opisina mo, mailaan mo sa paglilingkod. Ngayon, kung nagastos mo yan, dapat may award ka. Hindi award ang binigay nyo. Eto ngayon ang tanong. Bakit tuwan-tuwa kami? Bakit hindi nyo na mabueltahan si BP Sara? Binueltahan kayo ng mga Duterte. Ano sabi ng mga Duterte? Ilabas nyo yung libro nyo. Paano nyo ginastos yung bilyon-bilyon ninyong budget? Yeah? Paano nyo ginastos yung bilyon-bilyon yung budget? Alam nyo po, lahat ng opisina, pag binigyan ka ng budget, dapat magastos mo yan. Kasi pag hindi mo nagastos yan, wala kang kwentang pinuno. Yun po yung rules dyan sa pagiging pinuno mo ng, lalo na yan, department head ka. Vice President ka. Ayun yun eh. Yun yung actual nun. Kung nagastos niya po, kahit 11 days na lang, na kung babalikan natin, para sinadya nyo naman na kapos na yung oras. Wala pong mali dyan sa ginawa ni BP Sara. In fact, wala silang makitang report ng COA di ba? Meron ng COA report Okay. Whatever happened to some decency of at least being forthright in public service, a career in government is not something anybody can play with. We're dealing with people's money and public resources. Alam nyo, hindi po nagagalit kay BP Sara ang mga tao dahil hindi siya atin. Tuwan-tuwa nga kami. Tuwan-tuwa nga kami na hindi siya aattend. Kasi natutuwa kami, nakakaasar kasi panoorin, no? Yung pag magkasama sila ni Pangulong Marcos,
yung ngingitian siya, yung alam niyo yung ginagamitan siya ng charm offensive. Alam ko puta parang gigil na si BP Sara hindi lang dahil ano eh sa harap ng mga tao. Eh. Tapos yung pronouncement nila magpinsan, di ba? Pag tinatanong mo si Martin, kumusta po kayo ni BP Sara? We're okay. We're okay. Utot nyo. Tapos, paano na po si BP Sara? Siya ba ay oposisyon? Eh, makikita natin yan sa election na darating kung siya ba ay oposisyon o sa administration. Akala mo, gamit nila si BP Sara eh. Ngayon, hindi nyo na po makiklaim na si BP Sara ay para sa inyo. Alam nyo kung bakit ano masakit sa kanila? Nang utuyang mga yan sa panawagan na unity, di ba? Unity sila nung election eh. Unity. Di ba may mga bumabanat yan? Bakit makakain ba yung unity? Yan yung banat dyan sa unity. Hanggang ngayon, unity pa rin. Yung gusto nila. Yung mga sasalita nila, unity pa rin. Pero may question dun na sa unity. Paano yung sinasabing unity? Eh yung ka-unity nyo nga, tinabla nyo eh. Yung ka-unity nyo nga, wala na, hindi nyo nakasama eh. Tapos mag-aaya kayo na unity. Di ba? Napakalaking patotoo nun na yung unity na sinasabi nyo, bagong Pilipinas, magkaisa tayo, ay unity yan, tokis lang. Dahil may actual kayong ka-unity na tinablan ninyo sa ngalan ng politika. Eh, politika naman talaga, bakit nyo tinabla si BP Sara? May iba pa bang dahilan? May iba pa bang dahilan kung bakit ang nanira na una kay BP Sara ay yung mga congressman? Mahirap bang ispelengin yun na may ambisyon si Martin? Dininay naman ni Martin na hindi siya tatakbong presidente o prime minister? Gumawa ba siya ng kasulatan na hindi siya tatakbo? Yan po yung ugat ng paninira nyo kay BP Sara na 125 million. Hindi namin makakalimutan yun. Yung ginawa nyo kay BP Sara, tapos yung request niya ng na confidential fund, tinablan nila, no? Parang ang sama-sama ni BP Sara para samantalang mga mayor at governor ayon kay Subiri may mga confidential fund. Tama yan. Dapat lang na hindi umaten si BP Sara dahil una, ayaw niya na siguro makipagplastikan. Di ba? Mahirap naman yung nginingitian ka pero tapos walang nasasabing masama sa'yo. Pero sa katotohanan, bad shot yung misis. Tama lang yan. Para ipakita ni BP Sara na hindi good. Hindi niya nagustuhan. Hindi niya gusto yung ginagawa sa Davao City. Nakakalimutan niyo yata na matagal na Davao City Mayor at Davao City Vice Mayor si Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, at least 3 term siyang mayor eh. Kasi naging vice mayor niya pa si Tatay Digong, di ba? O, tapos 2 term siya na mayor. Eh, vice mayor pa siya. Mahal niya yung Davao City. Tapos pasasamain ninyo. Paglalaroan nyo ng PNP, palit-palit. Tama lang yan para maipakita sa inyo na hindi siya makikipagnitian bati-bati habang binababoy nyo yung Davao City. At syempre, believe kami dahil hindi po karapat-dapat na makisama sa SONA
na may pronouncement ang Pangulo na ang bagong Pilipinas walang waldas. Kaya nyo pala sinasabi lang yan dahil rhyme. Bagong Pilipinas walang waldas. Hindi po ba waldas yan 20 million na pagkain lang? Ang lalakas nyo naman kumain. Ano kayo? Mga buhaya ba kayo? Kaya nyo kumain ng mga baka, buo? 20 million? Paano nyo isisiksik sa ano yun? Kaya tama lang yan. No? Natutuwa kami sa pronouncement. Hindi po pinaglalaruan. Ang gustong sabihin nitong mga atakdog ni Tamba, pinaglalaruan ni BP Sara yung pera. Anong pera ng taong bayan ang pinaglalaruan? Kayo naglalaro sa pera ng taong bayan. Ano na, kumusta na yung Maharlika Fund? Wala na nga balita dyan sa Maharlika Fund eh. Naghabol sila eh. Panay pangako. Plano. Alam na natin lalamanin yan. Panay plano. Plano. Pangatlong taon nyo na ngayon sa panunungkulan. Plano pa rin. May achievement po kayo. Tama. Ang achievement ninyo, yung mga tinuloy nyong proyekto ni Pangulong Duterte, NTF-ELCAC, yun lang. Yung mga pinagpapatuloy ninyo ng mga LRT, yan, masasakyan na. Pero yung mga hindi nyo tinuloy, doon tayo nagkaroon ng mga problema. Sa West Philippine Sea. Ngayon po pala, pinagdiriwang natin ang ikawalong anibersaryo ng panalo natin. Ngayon po lumabas yung arbitral ruling. So ano po napatunayan natin sa 8 taon na mayroong arbitral ruling? Isa lang po napatunayan natin. Sa usapin po ng teritoryo, huwag tayong maniwala sa mga abogado. No? Ang mga abogado, reklamo. Nagdemanda pa. Gumastos po tayo ng bilyon sa demanda natin sa China. Nanalo tayo. Panalo kayo. Congratulations. Ano nahita natin? 8 taon na. Wala lang. Not reinforceable. Hindi kinikilala. Alam niyo yun? Hindi kinikilala ng China. Arbitral ruling. Ang ibig sabihin po na arbitral, dapat dalawa kayo nag-uusap at kung ano mapagpasyahan, parang barangay. Meron ba naman nagpabarangay na ayaw umati ng kapitbahay mo? Kung po pwede pong mga idemanda, ito napaka-practical po ah. Saksi po tayo ngayon sa 2 digmaan sabay na nagaganap ngayon. Israel versus Palestine at saka ito pong Ukraine versus Russia. Kung pwede po yung mga sinasabi na magrereklamo lang, di dapat nagreklamo lang yung Ukraine. Puta yun, teritoryo nga na Ukraine yun. Ito sa atin. Kiniklaim natin, kiniklaim nila, kiniklaim. Pwede pala yan, magreklamo lang yung Ukraine. Ganyan po. Sa usapin po ng teritoryo, ipagtanggol mo teritoryo mo. Kinakailangan mo ipagtanggol ang teritoryo mo sa anuman kadahilanan. Si Duterte po ang perfect. Hindi pa natin kaya. Hindi pa natin kayang ipagtanggol ang ating teritoryo. Makipagkaibigan muna tayo. Magpalakas. Pag malakas na tayo, tsaka tayo mag-angas. Yan din ang payo. Makinig kasi kayo sa mga matatalino. Yan din po ang payo ni Juan Ponce Enrile, ni Manong Johnny. No? Nakakahiya na yung pagmamatapang natin sa salita, hindi natin kayang tapatan ng military might. Hindi po tayo lumalabas na ang labas po natin kahiyaya sa international community. Akala nyo ba nakakabilib yung mga Pilipino. Binobomba sila ng mga
ng China, wala silang ginagawa. Sa tingin nyo, may bumibilib na bansa sa atin? Yun yung sinasabi natin, no? Dapat mas practical pa yun, nakipagkaibigan ka, ginagalang yung teritoryo natin, ginagalang yung mangingisda natin. Pinalalabas nyo lang, kinakailangan tayong lumaban, nakakaya tayo kasi hindi naman tayong kalaban. Ang may tension talaga dyan nung una, Taiwan tsaka China. Ang sinasabi lang nun, wag natin papuntahin dito yung US, baka madamay tayo dyan. Baka madamay lang tayo. Ngayon tayo na po. Hindi naman natin ma-enforce yan. Amin yan, sabi nung tribunal eh. Sinong tribunal? Hindi namin kinikilala yan, sabi ng China. Oh, hanggang ngayon, dumadakdak pa rin yung nagdala sa atin sa tribunal. Eh, imagine niyo lang po, wala pong papayag na malakas na bansa na ikukorte lang sila ng kahit sino. Hindi po kikilalanin niya ng international community. Lip service lang yan. Oo nga. O China, bakit nyo inaapi yan? Bakit naman tong Pilipinas, hindi naman pala nila kaya ipagtanggol ang sarili nila? Di ba? Sa isip. Sa totoo lang po, kung po pwede lang po na uubra pala yung magdemanda ka lang na magdemanda, bakit po hindi nagdedemanda si Zelensky sa kung kaninong korte? Saan magdedemanda si Zelensky? Aktual na yan. Ayan, naman mali. Eh di ibigay na lang natin. Utot mo. Ikaw ba pag may kaibigan ka, ibibigay mo ng, kaibigan naman kita, iyon na lang to. Yan ang mali eh. May option nga tayo. Alam mo Mar, mali ang sinasabi mong option na yan, na ipamigay na lang. Pinamigay ba ni Duterte? Ayan na nga oh. Friends to all, enemies to none. Kung friend kayo ng China, bakit kanila sasakupin? For 6 years na patunayan ni Duterte, kaibigan tayo na magkaibigan tayo. Wag tayong wag nyo kaming napaka-practical po nun. Eh, lumang tugtugin eh. Di pamigay na lang natin. Bakit may papamigay? Sino may sabi, ba't ka pa nakipagkaibigan kung ipapamigay mo lang rin? Eh, yun nga. Sa tingin mo ba, kung gugustuhin ng China, hindi makukuha sa atin yan? Kaya nga gumawa ka ng paraan para hindi nila tangkain na kunin sa atin. Sa history po, kung kailan tayo nagmamatapang, tsaka tayo nakukunan. Kailan ba tayo nagmatapang na huli? Pasalamatan muna natin to Kindred TV. Thank you very much sa 250 pesos na pangkape. Real talk tayo, wag na tayo magbulahan. Nagmatapang tayo nung panahon ni Pinoy, nakunan tayo ng mga teritoryo. Ngayon, matapang na naman tayo, may problema tayo sa West Philippine Sea. Yun nung hindi nakipagkaibigan tayo, wag na nyo akong pakinggan. Pakinggan nyo na lang yung mga mangingisda. Nung panahon ni Duterte, nakakapangisda po ka. Nung panahon ni Pinoy, hindi kami nakakapangisda. Panahon ni Duterte, nakakapangisda kami. Ano pang hindi nyo maunawaan doon? Ano hindi nyo maunawaan doon? Nung panahon ni Duterte, nabibigyan natin ng supply yung mga taga